Game na tayo. E4, C5, Knight F3, E6, at G3. Ito yung tinatawag na Adams variation. Kamukha niya yung Kia or yung King's Indian attack. Pero dito sa variation na to, wala siyang D3. Tapos ang idea kasi nito, magbi-build up yan ng strong center. Titira siya ng C3, tapos D4. Minsan naman, ang idea ng setup nito, nakadepende yan sa gagawin ng block. So parang sinisilip niya muna kung ano yung gagawin ng block. Tapos, pag nakita niya na, doon niya na i-exploit yung atake ng puti or yung kanyang initiative. Minsan naman kapag ayaw niya ng ganon yung naghihintay, kumbaga siya na yung mauuna, pwede siyang after castling, pwede siyang rook D1, pupunta niya yung rook niya dito sa may D1 tapos C4, D4 tapos C4. Kumbaga, central strategy naman yung gagawin niya. Pagdating naman sa side ng block, madami siyang pwedeng irabat dito eh. Pwede siyang mag B6, B6, D6, A6, D5. Yan. Or yung pinaka-common reply na Knight C6. Itong B6 naman kasi, ito pong B6, kapag yan ang ginawa ng itim dyan, so nag B6, balak nitong mag Bishop B7. Bishop B7, tapos dadagdagan niya yung, or lalagyan niya ng pressure yung E4 pawn ng puti. Tapos makapag-set up din siya ng hedgehog system dyan. Tapos ang possible continuation nito, after B6, magbi-Bishop G2, Bishop B7, Queen E2, D6, D4, C takes D4, Knight takes D4, Knight F6, castles, Knight BD7, Rook D1, at saka A6. Ito po yung setup ng hedgehog system. Yan. Yung bishop na light square nasa B7, tapos mamaya, ito namang dark square nandyan sa E7. Itong background lang po sa hedgehog system. Yung hedgehog system, pwede din pong gamitin pang depensa sa English opening ng puti. Okay po. So yan po yung B6. Ngayon kapag nag-D6 naman, ito, flexible ito. Madaming transposition na pwedeng pasukan. Tsaka normal development lang mamaya sa light square bishop ng itim dyan. Usually, ang continuation naman ay ganun din, Bishop G2 sa puti. Tapos Knight F6, Queen E2, and then Bishop D7. Yan ang D6. Ngayon, kapag A6 naman, yan, similar idea rin ito sa tira na B6 ng itim kanina. Kasi ang gagawin naman ito ay mag-a-advance ng B5. Gagawa siya ng B5 na tira. Tapos kasunod yung Bishop D7 din. Kung saan maglalagay pa din ng pressure sa E4 pawn ng puti. Tapos yung plano naman ng puti dito kapag nag-E6 na yung itim dyan, magsishift na siya sa standard Sicilian. Kumbaga yung open Sicilian dito. So magdi-D4 yan. Tapos sunod niya naman pwedeng itira ay yung A4 agad. A4 para pigilan or sirain kaagad yung B5 na gustong gawin ng itim dyan. So kapag D5 naman, pagka nag-D5 naman yung itim dyan, ito naman yung positional approach. Although magkakaroon daw ng isolated pawn yung itim dito sa mga susunod na variation, magkakaroon naman siya ng active pieces. Pero ganun pa man, kahit na active pieces yung sa block, sa side naman ng white, magkakaroon siya ng small advantage. Kahit daw active yung mga pyesa ng itim. So ito yung posible namang mangyari. So after D5, E takes D5, E takes D5 din, tapos D4, Knight C6, Bishop G2, Bishop G4, castles, C takes D4. So ito, pagka mawawala na yung isang pawn ng block dyan, ito na yung magiging isolated pawn.
and then h3. Yan. So, ang gagawin naman ng itim dito, pwede siyang mag-bishop f5. Tapos, kakainin ng itim yung, ng puti yung d4 pawn ng black dyan. Tapos, may follow-up pa na rook e1 mamaya. So, medyo advantage yung puti dyan. Yan naman po ang d5. So, balik naman po tayo sa may knight c6 na. Puntahan na natin ang knight c6 na approach naman ng itim dyan. So, yan yung pinaka-common reply. Knight c6. Tapos dito, normal lang na development. So, bishop g2. Tapos, knight f6. Ito yung tira ng itim na dapat gawin para mapigilan niya yung ideal setup ng puti. Usually kasi dyan yung puti magkakastle na yun mamaya. Tapos, yung rook niya ilalagay niya sa e1, tapos c3, tapos d4. So, yan yung ideal setup ng puti dyan. So, kaya nag-knight f6 para magambala muna yung pagsisetup ng puti dyan. So, may threat yung black dyan sa may e4 pawn ng puti. Kaya ang ginawa ay queen e2. So, after queen e2 naman, madami ding options ang black dito. So, pwede siyang mag d6, be7, tapos, or d5 agad. Yan. So, ang titignan po natin ay d5. So, magpo-focus muna tayo sa yan, d5. d5, after d5, may dalawang choice ang puti dito. Pwedeng mag e takes d5 or d3. Ito pong d takes e5 tsaka d3, pareho pong laro ni Michael Adams yan. So, siguro kaya tinawag na Adams variation to. Tapos, sa side ng puti siya may hawak niya at dalawang panalo din ang nagawa niya doon. Ang kalaban niya sa e takes d5 ay si Judith Polgar. So, yan yung isa-sample po natin. Sa move niya naman na d3, ang kalaban niya doon ay si Svidler. So, nanalo din po siya doon. Okay? Doon po tayo sa e takes d5 kasi mas pasok daw po ang e takes d5 sa setup talaga ng Adams variation. So, nag-e takes d5, tapos knight takes d5, castles, bishop e7, rook d1. So, ayan po yung isang idea na move doon. So, may rook d1 or yung rook e1. Yung rook d1 naman, bali preparation yan para makapag d4. Ngayon, para mapigilan naman ng itim yung d4 na gustong gawin ng puti, dapat dyan ay mag bishop f6 siya para dagdag control sa may d4 or e5 or yung isa pa is queen b6. Yan. Pero ang tinira kasi dito ni Judith Polgar ay castles. So, ang nagawa dito ng puti ay nakapag d4. Nagawa niya yung isa pang ideal setup or isang ideal move pa ng puti dyan. So, nakatulong yun. Yung pagkakasel ng itim. Tapos, ang ginawa dito, c takes d4, knight takes d4, knight takes d4, rook takes d4. At dito, ang evaluation ay slightly better for white. Kasi yung kabayo dito, medyo or malalagay sa alanganin talaga yan. Kaya ang gagawin naman ng itim dito ay bishop f6. So, may threat sa rook. Bishop f6, rook d1, queen c7. Nag-queen c7 para maiwasan yung paparating na d4. Nakapin kasi yung kabayo dyan eh. After queen c7, nag-c4 na. Tapos knight b4, knight c3, a6, bishop f4, e5, e3, bishop e6, at knight d5. After knight d5, nakipagpalitan na yung itim dito. So, nag-knight takes d5 na.
C takes D5, bishop F5, tapos D6. So, grabe na yung pawn niya. Dalawa na lang, magki-queen na. Pero syempre, pipigilan ng itim yan. Gagawin naman dito ay queen D7. Tapos, bishop B6 para makapunta yung dark square dyan. Dark square bishop. Tapos dito nag-rook AC8, queen C7, queen G4. So, atake sa queen. Tapos, ang ginawa naman ng puti dito ay nag-bishop F3 lang. Ang pangit naman kasi kapag F3. Kasi mabablock lang yung activity ng light square bishop niya. Kaya nag-bishop F3 na lang yung itim dyan. Magigipagpalitan na lang. Bishop F3. Tapos H5. Kapag ang ginawa naman ng itim dito ay kinain yung bishop sa F3, may queen takes F3, B5. So iniwasan yung threat ng puti doon. Nag B5 tapos rook AC1. So parang lumalakas lalo yung atake ng puti. Kaya ang ginawa ay H5 na lang. So nag H5. Oops. Nag H5 tapos rook AC1. Dali lang po, balik po tayo doon ha. So after bishop F3, ang ginawa ay H5. Yan. So rook AC1, rook FE8, bishop takes G4, at H takes G4. Yung pong queen takes G4, bali super blunder po ito ha. Queen takes G4 kasi merong queen takes G4, H takes G4, merong D7. So laglag ang isang rook para sa isang pawn. Kaya pawn yung pinangkain, so nag H takes G4. Tapos queen E4. Ito naman may threat sa B7 pawn. So ang ginawa ay bishop G5. So kung ma-counter naman. Yan. Counter tapos rook C5. May threat ulit yung puti sa E5 pawn naman. Ang ginawa dito ay nag bishop D8. Tapos bishop takes B7. Sayang eh. Kaya kinain na lang yung pawn sa B7. Tapos rook E6. Yan. Rook E6. Kapag nag bishop takes 7 naman kasi dito, merong rook takes C7. Rook takes C7. Queen takes C7. Rook D8. Rook A5. So mauubos ang pawn ng itim dito. Ngayon pagka nag queen E8 yan, suporta, meron namang queen A6. So hindi kayang suportahan yung dalawang pawn na hanging. Kaya hindi nag bishop takes C7 yung itim dyan. Kaya nag rook E6 na lang. Plano naman ay pumunta dito. Yan. Tapos rook D2, D5. Tapos rook F6. And then queen takes A6. Dito, hindi kinain ng puti yung E5 pawn. Yan. Kasi kapag kinain yan, may rook takes D6. Tapos, syempre hindi pwedeng kainin din ng puti yung rook sa D6 kasi makakain yung queen ng puti naman dyan. Kaya ang ginawa ay rook E8, queen takes E8, tapos bishop takes D6. Ngayon, pagka nag-rook takes C8, queen takes C8 yan, biglang talo pa yung puti dito. Kasi may rook D1, tapos king G2, queen E4, F3, queen takes F3. So, mamamati pa yung puti kapag kinain yung rook sa C8. Yan, kapag nag-rook takes C8. Kaya ang ginawa ay bishop takes D6, rook takes C5, and bishop takes C5. So, advantage pa din naman yung puti dito. Kasi meron siyang isang pass pawn mamaya dito. Kapag kinain yung pawn sa E5. Ang ginawa kasi ng puti dito ay nag queen takes A6 na lang muna. So, binibigyang daan muna niya yung mga dalawang pawn niya dito. Ini-free up niya yung daanan para mas madali. Queen takes A6 tapos queen F5. Ang plano naman nito, siyempre atake na dito.
Yan. Tapos, yung pa pala yung isang plano din ng puti kaya kinain yung pawn sa A6 para makapag-suporta naman sa kanyang F2. Yan, para masuportahan niya. Ngayon, nag-Queen B1, nag-Rook D1. Pareho din lang naman yung mangyayari kapag ka nag-King G2 yan. So, wala nang ibang kasunod. So, nag-Rook D1, yan. Nag-Queen takes A2, Rook takes E5, Bishop takes C7, tapos dito, Rook E8. So, good move to kasi puwersahan na yung palitan dito. Tapos, ang ginawa ay nag-Rook takes E8. Ngayon, pagka umakyat lang yung King sa H7, nag-King H7, eh, maka-quality down na yung yung itim dito. So, may Rook takes C8, Rook takes D6, Queen E4. So, check muna. G6, Rook takes D6, Bishop takes D6, and then Queen D4. Yan. So, approaching mate pa yung itim dito. So, talo pa din yung itim. Nag-Rook takes E8. Yan. Tapos, Queen takes E8, King H7, D takes C7. Tapos dito, dito sa posisyon na to, losing na yung itim dito eh. Ngayon, ang ginawa ng itim ay nagbabakasakali siya dito. Nag-Queen A7. So, may threat pa siya dito. Tapos, ang ginawa ay Queen E4 na. So, bali dito, good move to at saka nag-resign na si Polgar dito. Kasi wala na siya magagawa dito eh. So, naka-check siya. Kapag ka nag-King H6 yan, meron siyang C8. So, nakapag-promote na siya sa Queen. Ngayon, kapag ka nag-Queen takes F2, wala naman po ito eh. Lalayo lang yung King dyan. So, may H1 lang. Wala nang kasunod. Okay. So, after Queen E4 check, kapag ka nag-cover naman yan, pareho pa din. So, may pawn promotion pa din. Or kung babalik man siya, mas lalo kasi mate na. Yan. So, ayan po yung Adams variation. Ang move na G3. Bali, ito pong Adams variation, isang halimbawa ng anti-Sicilian kasi wala pang early exchanges ng C5 tsaka D4 sa simula pa lang. Yan. So, maraming salamat at sana nag-enjoy kayo.